Tumugon si Luan na mali ang pagkakilala niya sa kanya at sa hari ng mga patay, na nagmumungkahing dapat siyang magpasuri ng mata ng walang pag-aalinlangan. Sumugod ang hari ng mga patay para atakihin si Luoqin. Hinimok ng babae si Luoqin na maging maingat, na idiniin na ang hari ng mga patay ay labis na makapangyarihan. Nagbabala siya na ang pag-asa lamang sa likas na enerhiya ay hindi sapat upang wasakin ito. Itinuro niya ang isang butil habang ibinibigay ito. Sinabi niya na, gamitin mo ito, sa tulong nito ay makakalaban ka. Idiniin niya na kung wala ito, kahit na aksidenteng pagdikit sa lason ng hari ng mga patay ay tiyak na kamatayan ang kahihinatnan. Gayunpaman, binaliwala ni Luchin ang butil at sa isang suntok lamang ay tinamaan ang hari ng mga patay, na nagpalala sa sitwasyon. Abala si Luchin sa pakikipaglaban, hindi siya nakikinig. Sinabi ni Luan, ang tagal mo nang nagsasalita. Sinabi niya na kung binabaliwala niya ito, ibig sabihin ay hindi niya kailangan ang tulong nito. Frustrado siya, tinanong niya kung bakit hindi nito maintindihan. Iginiit ng babae na sinusubukan lamang niyang babalaan ito tungkol sa lakas ng hari ng mga patay. Binaliwala ni Luan ang kanyang mga alalahanin at habang nagsasalita ay sinuntok niya ang hari ng mga patay. Nagtaka ang babae kung sino siya, na inaalala ang mga salita ng kanyang lolo na tanging mahika lamang ang makakapatay sa hari ng mga patay. Kung wala ito, imposibleng talunin ito, ngunit ang lalaking ito ay nakikipaglaban dito gamit lamang ang purong pisikal na lakas. Sumulong si Luan at nagpakawala ng isang mapaminsalang suntok sa hari ng mga patay. Napagtanto ng babaeng pula ang buhok na sinusubukan tumakas ng hari ng mga patay. Nagpasya siyang pigilan ito sa anumang paraan, ngunit bago siya makakilos, hinampos siya ni Luan sa leeg, na nagdulot ng kanyang pagkawala ng malay. Nang magising siya, natagpuan niya ang sarili sa isang hindi pamilyar na lugar. Ipinabatid ni Luan na sa wakas ay nagkamalay na siya. Naguguluhan, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito roon at bakit siya nito pinatulog. Ipinaliwanag ni Luan na ang kanyang katawan ay puno ng lason ng hari ng mga patay at ang kanyang sariling katatagan lamang ang nagpanatili sa kanya na buhay. Kung pinilit pa niya ang sarili, halos imposible na siyang mailigtas. Nakahiga roon, inamin ng babae sa sarili niya na tama ito. Hindi na niya maigalaw ang kanyang kanang braso at labis na pagod ang bumabagabag sa kanya. Hindi na gumagana ng maayos ang kanyang mga organ dahil sa labis na paggamit ng enerhiya. Napagtanto niyang nailigtas ni Luoqin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpigil sa kanyang pagpapabeya. Pinagsabihan siya ni Luan na manahimik, nagbabala na naroon pa rin ang lason sa loob niya. Mahihirapan ang sino man na alisin ito, siya mismo ang kailangang gumawa nito. Sinabi ng babaeng pula ang buhok na mayroon siyang ideya kung paano alisin ang lason, ngunit kailangan niya ang tulong nito. Itinuro niya ang isang berdeng garapon at hiniling na kunin ito, humihingi ng tulong nito sa pagtanggal ng ilang bahagi ng kanyang damit. Nag-alinlangan si Luan, tinatanong kung bakit kailangan niyang tumulong sa gayong gawain. Ipinaliwanag ng babae na bahagi ito ng isang ritual. Nag-aatubiling pumayag si Luan at sumunod, pinapawi ang kanyang damit. Habang nagbabago ang eksena, lumipat ito sa Haidam Hospital. Galit na galit si Presidente Chu at gustong malaman ang kalagayan ng kanyang anak. Yumuko ang doktor at humingi ng tawad, ipinapaliwanag na ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya. Malubha ang mga pinsala ng kanyang anak, at sa kabila ng pagtawag sa maraming espesyalista, walang sino man ang nakapagpagaling dito. Sa simula, akala nila ay may maliit na bali sa kanyang buto, ngunit sa masusing pagsusuri, natuklasan nilang mas malawak ito. Maaaring kailangan nilang gumamit ng mga karayom para tahiin ito, bagamat masakit ang pamamaraan. Nagngit-ngit sa galit si Presidente Chu at gustong malaman kung sino ang nangahas na saktan ang kanyang anak. Bagamat hindi siya pinatay ng sumalakay, malinaw na sinusubukan nitong sirain ang kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, mahinang nagsalita ang kanyang anak, nagtatanong kung bakit galit na galit ang kanyang ama. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang sinabi ng doktor. Tiniyak ng kanyang ama na gagaling siya, ngunit natatakot siyang hindi na niya may pagpapatuloy ang pangalan ng pamilya. Balisa niyang tinanong kung nawalan siya ng lakas sa kanyang ikatlong binti. Mabilis siyang tiniyak ni Presidente Chu, iginiit na perpekto ang kanyang kalagayan at kailangan lamang niyang magpahinga. Pinayuhan niya ang kanyang anak na huwag mag-alala,
ibinubunyag na nakausap na niya ang Grandmaster sa loob lamang ng 3 araw. Si Lu Qin ang matatanggal, paliwanag ng pinuno ng angkan, babaliin niya ang mga kamay at paa ni Luo Chen bago namin sila ipaalam at ibigay sa kanya. Gayunpaman, sumingit si Yana, nagpapahayag ng pagdududa. Sinabi ni Rafang na pinatay ni Luo Chen ang kanilang pinuno ng pamilya sa isang suntok lang, babala niya, at sobrang delikado ni Luo Chen. Inamin niyang hindi niya naniniwalang matatalo siya ng pinuno ng angkan. Bilang tugon, nanatiling kampante si Presidente Chu, iginiit na walang dapat ipag-alala. Ipinaalala niya sa kanila na 5 taon nang nakahiwalay si Brother Thunder at tiniyak sa kanya na lahat ng Grandmaster ay makukuha para tumulong sa laban. Sinabi ni Yunhao na nagtitipon na ang lahat ng mga mandirigma, kaya mukhang halos imposible nang makaligtas si Luo Chen. Naalala niya kung paano siya pinagmalupitan ni Luan at idineklara na kapag lumitaw ito sa harap niya na lumpo, ipaghihiganti niya ang kanilang mga ginawa. Kinabukasan, sa bahay ni Tongran, tinanong ni Luan si Tongran kung mayroon siyang anumang plano para sa hapon. Kinumpirma ni Tongran na mayroon, ipinapaliwanag na nagbukas ang kanyang tiyahin ng bagong sentro ng kalakalan sa loob ng Jono City at balak niyang samahan ito para tumulong. Pagkatapos ay nag-imbita siya kay Little Brother Chen, tinatanong kung gusto nitong sumama dahil wala itong ibang gagawin. Si Luo Chen, nang marinig muli ang pagbanggit sa Jianggu City, ay mukhang malalim ang iniisip. Ang eksena ay lumipat sa nakaraang araw kung saan nagpahayag ng pasasalamat ang babaeng pula ang buhok. Nagpasalamat siya kay Lu Qin sa pagligtas ng kanyang buhay at nangako na kapag gumaling na siya, babayaran niya ang kabutihan nito. Binaliwala ni Luan ang kanyang pag-aalala, ipinapaliwanag na iniligtas niya ito dahil kapakipakinabang ito sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung may anumang koneksyon ang hari ng mga patay sa kanya. Kinumpirma ng babaeng pula ang buhok ang kanyang hinala, ipinapaliwanag na ang alitan sa pagitan ng hari ng mga patay at ng angkan ng apo ay umiiral na sa loob ng 1,000 taon. Ipinaliwanag niya na 1,000 taon na ang nakalilipas, ang hari ng mga patay ay bahagi ng tribong Jiangjia, na naninirahang mag-isa. Gayunpaman, isang araw ay umibig ito at ang mga kahihinatnan ay naging mapaminsala. Ang kanyang kamatayan ay nag-iwan sa kanya ng matinding kalungkutan na kalaunan ay nagpabago sa kanya bilang hari ng mga patay. Ipinagpatuloy niya na ang kanilang mga ninuno ay pinigilan ang hari ng mga patay sa loob ng maraming taon. Idinagdag niya na responsibilidad ng mga tao ng angkan ng apo na tiyakin na ang hari ng mga patay ay mananatiling nakaselyo sa mga henerasyon. Gayunpaman, ibinunyag niya na kamakailan ay hangin na ang selyo ng hari ng mga patay, na nagpapahintulot dito na makatakas. Nang marinig niya ang tungkol sa mga pagpatay sa Haidong, naglakbay siya roon upang imbestigahan ang sitwasyon. Pagkatapos ay ipinagtapat niya kay Luo Qin na ang pinakakakaibang bagay na kanyang napansin ay hindi lamang nagising ang hari ng mga patay kundi nagsimula na rin itong tahakin ang landas ng paglilinang. Pinag-isipan ni Luan ang konsepto ng paggising sa loob ng mundo ng Diyos, kinikilala na bagamat mukhang madali ang pagsunod sa landas ng paglilinang, nagiging mas mahirap ito kapag ginawa ng may layunin. Sinabi niya na karamihan sa mga individual ay tumitigil pagkatapos magising at nabigong sumulong pa. Gayunpaman, kinilala niya na nagawang lampasan ng hari ng mga patay ang mga hadlang na ito, na nagpapatunay na dapat siyang naging lubhang mahusay sa buhay. Pagkatapos ay kinilala ng babaeng pula ang buhok ang napapanahong pagtulong ni Lu Chen, inamin na kung wala ito ay tiyak na mapapatay siya. Ipinaliwanag niya na nakatakas ang hari ng mga patay gamit ang teknik ng dugo espirito, na nagpapahintulot sa katawan na hatiin sa milyon-milyong piraso, maglakbay ng hiwalay, at pagkatapos ay muling buuin sa isang itinalagang lokasyon. Gayunpaman, nagbabala siya na ang tunay na panganib ng teknik na ito ay ang epekto nito sa kakayahan ng katawan na ganap na gumaling. Pagkatapos ay itinanong ni Luan kung alam niya kung saan maaaring nagpunta ang hari ng mga patay. Ipinagpalagay ng babaeng pula ang buhok na babalik ito sa lungsod ng Holy Phoenix, kung saan ito dating naninirahan. Ikinatwiran niya na dahil mahina ang kasalukuyang kalagayan ng hari ng mga patay, maghahanap ito ng kanlungan sa pinakaligtas na lugar na alam nito. Pagkatapos ay hiniling niya ang tulong ni Lu Chen sa paghuli sa hari ng mga patay, tinitiyak sa kanya na gagawin niya ang anumang bagay bilang kapalit ng kanyang tulong. Gayunpaman, sa kasalukuyan, tumanggi si Luan,
humihingi ng paumanhin kay Sister Ren at ipinapaliwanag na mayroon siyang ilang gawain sa Haidong. Samantala, pinag-isipan ni Luan ang mga pagbabago sa kanyang sarili pagkatapos labanan ang hari ng mga patay. Napagtanto niya na sa kabila ng kanyang malawakang pagsasanay, hindi nagawang pahusayin ng Emperor Scripture ang kanyang lakas. Gayunpaman, pagkatapos ng labanan, nakaramdam siya ng pagdaloy ng kapangyarihan mula sa Emperor Scripture. Ipinagpalagay niya na ang kanyang mga kakayahan ay pinigilan noong siya ay nasa daigdig, ngunit ang pagharap sa isang mabigat na kalaban ay nagbukas ngayon ng mas malaking kapangyarihan. Napagpasyahan niya na kung patuloy siyang makikipaglaban sa malalakas na kalaban, sa kalaunan ay muli siyang madjay-gising. Pagkatapos ay iniabot ni Sister Ren kay Luochin ang mga susi ng bahay bago umalis. Nagpaalam si Luan sa kanya, pinapayuhan siyang mag-ingat. Ang eksena ay lumipat sa timog na stadium ng Haidong, kung saan nakatakdang maganap ang isang mahalagang labanan sa pagitan ng pinuno ng angkan at ni Luochin. Sa gitna ng maraming tao, nagreklamo si Yunhai sa kanyang ama tungkol sa 2 oras na pagtayo sa kabila ng kanyang malubhang pinsala, na sinasabing hindi na niya ito matitiis. Gayunpaman, iginiit ni Presidente Chu na maghintay sila. Ipinaliwanag niya na lahat ng mga individual na darating sa araw na iyon ay lubhang maimpluwensya at mahalagang magpakita ng paggalang. Kung makikita silang nakaupo sa kanilang presensya, ito ay ituturing na walang galang. Sa sandaling iyon, itinuro niya na dumating na ang mga bisita. Ang unang dumating ay ang pinuno ng Teigi Sword Sect, si Master Chin Boo, na sinundan ng iba pang iginagalang na Grandmaster, kabilang ang Grandmaster ng Hanwon Sect. Malugod silang binati ni Presidente Chu, na ipinapaalam sa kanila na naghanda siya ng mga espesyal na upuan para sa kanila. Pinagmamasdan ang sitwasyon, nagpahayag ng pag-aalala si Yunhai, na binabanggit na 3 makapangyarihang Grandmaster ang naruroon ngayon. Tinanong niya kung mangangahas pa rin bang lumitaw si Luan. Idinagdag niya na kung hindi lilito si Luan, mawawalan ng saysay ang lahat ng kanilang pagsisikap na magtatag ng dominasyon. Habang tumitindi ang tensyon, biglang may tumuro sa pangunahing pasukan, na nag-aanunsyo na isang nag-iisang figure ang papalapit. Nagbulungan ang mga nanonood sa kanilang sarili, nagtataka kung sino ang mga ngahas na pumasok sa pangunahing tarangkahan. Nang ang lahat ng iba pang makapangyarihang mga master ay palihim na dumating sa likod, nang mapagtanto ang pagkakakilanlan ng tao, kinumpirma ni Yunhai sa pagtataka na si Lu Qin iyon. Nagbulungan ang karamihan, inaalala kung paano niya dati nang tinalo ang isang 8th level master at ngayon ay hinamon pa ang mas malalakas na kalaban. Marami ang kumbinsido na dumating na siya sa kanyang sariling kapahamakan dahil walang sino man ang magiging hanggal na harapin ang gayong mga posibilidad ng mag-isa. May pangungot siya na tinanong ni Yunhai si Lu Qin kung bakit wala siyang kasamang kahit sino. Kahit man lang daw ay may dala siyang maghahakot ng kanyang bangkay. Gayunpaman, bago pa makasagot si Luan, may isa pang boses na sumingit, pinapagalitan ang nagsalita dahil sa kanyang kamangmangan. Lumingon ang karamihan at nakita nilang walang iba kundi si Hila. Sinabi ni Shuang na ang huling taong nagsalita ng walang ingat sa harap ni Master Luochin ay natapos na nakalibing 7 talampakan sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay humakbang si Hanga, sumasang-ayon, at idinagdag na hindi nag-iisa si Luan. Bagamat hindi sila kailangan ng kanilang master, palagi silang handang tumayo sa kanyang tabi. Pagkatapos ay idineklara ni Guangquan na malapit nang magmamakaawa ng awa ang kanilang mga kalaban at malalaman nila sa lalong madaling panahon na huwag galitin ang mga tao ng Tangzhou. Tinanong ni Luan ang grupo kung ano ang ginagawa nila roon. Ipinaliwanag ni Yela na ilang araw bago iyon, ipinaalam sa kanya ni Hong Bao ang tungkol sa isang nalalapit na laban sa isang 8th level master sa Haidong. Idinagdag niya na ito ang dahilan kung bakit nagpasya silang tumulong sa bagay na iyon. Pinag-isipan ni Presidente Chu ang sitwasyon, napagtanto na ang pinakamakapangyarihang figure ng Tanggo, si Hilao, ay personal na dumating upang suportahan si Luochin. Nagtaka siya kung talagang naniniwala silang matatalo ng lalaking ito ang 8th level master na si Tiem o kung nawala na silang lahat ng bait. Ipinagpalagay ni Yunhao na maaaring labis ang kanilang kumpiyansa dahil tinalo nila si Shuyao. Gayunpaman, napagpasyahan niya na bagamat maaaring malampasan nila ang ilang hamon, imposibleng talunin ang pinuno ng angkan. Mamamatay sila sa mismong larangan ng digmaan na iyon. Bumaling si Grandmaster Ma kay Brother Chan. At tinanong ang kanyang opinyon tungkol sa bata.
Tumugon si Chanbo sa pamamagitan ng pagtatanong kung ang isang taong napakabata ay tunay na matatalo si TM. Binaliwala ni Grandmaster Ma ang alalahanin tungkol sa edad, na sinasabing ang tunay na isyo ay ang kakayahan. Inamin niya na ang bata ay tila kakaiba at itinuro na si Fong Tianli ay nanatiling hindi aktibo sa loob ng maraming taon, umiiwas sa mga laban at nananatiling hindi nakikita ng publiko. Gayunpaman, ngayon ay pumayag na siyang labanan ang isang hamak na bata. Kung ang batang ito ay walang halaga, bakit tatanggapin ni Tianli ang hamon? Ipinagpalagay ni Chan na matagal nang nawawala si Fong Changlei at malamang na walang tunay na dahilan upang magpakita hanggang sa sandaling ito. Naniniwala siyang ang kalabang ito ay nagbigay lamang kay Tianli ng pagkakataong bumalik. Samantala, natagpuan ni Chanbo ang buong sitwasyon na walang katuturan, iniisip na nag-aaksaya ng oras si Ma sa mga walang kabuluhang pag-iisip, habang iniisip ni Ma na si Chanbo ay isang hanggal gaya ng dati. Sa sandaling iyon, isang tigre ang pumasok sa larangan ng digmaan. Kinilala ito ni Presidente Chu bilang alagang hayop ni Grandmaster Tianli at binanggit ang presensya nito bilang tanda ng isang nalalapit na paghaharap. Di nagtagal, dumating ang 8th level master sa larangan ng digmaan. Sinabi ni Luo Qin, ang iyong marahas na pagdating ay lubhang kahanga-hanga. Hinarap ni Tianli si Chen, inakusahan siya ng pananakit sa kanyang disipulo. Pagkatapos ay hiniling niya na malaman kung paano gustong mamatay ni Qin. Walang takot na tumugon si Chen, una, sabihin mo sa akin kung bakit mo dinala ang buong circus mo. Tumugon si Tian, pakiramdam mo ba ay circus ito? Nainsulto si Chanbo sa sinabi nito, nagngalit sa kawalang hiyaan ng binata na hamakin ang Grandmaster. Gayunpaman, inamin ni Grandmaster Ma na bagamat walang galang ang mga salita ng bata, hindi ito ganap na walang batayan. Tinanong ni Chanbo kung bakit ganoon wala si Ma na matatalo ng binatang ito si Fong Tianwi. Ipinahayag niya na kung magtagumpay man ang bata laban kay Fong Tianwi, personal niya itong hahamunin sa isang laban. Hinamon naman ni Grandmaster Ma ang determinasyon ni Chanbo, na sinasabing kung umatras siya, wala siyang magiging iba kundi isang duwag na aso. Hindi natinag si Chanbo, okay, kung umatras ako, tatanggapin ko na ako ay isang duwag na aso. Pagkatapos ay may pangungot siya na tinanong ni Grandmaster Ma kay Chanbo na pumili ng kanyang lahi, na nagpapahiwatig na nakatakdang matalo si Fong Tianli. Nagbabala si Fong Tianli, Luo Qin, bakit mo hinuhukay ang sarili mong libingan gamit ang iyong mga kamay? Hindi na makapagtimpi si Luo Qin, pinutol ang palitan ng salita at nanawagan ng aksyon, tama na ang kalokohan. Halika na rito at labanan mo na ako. Sigaw niya. Humakbang si Fong Tianli, nagpakawala ng isang malakas na atake. Walang kahirap-hirap itong naiwasan ni Luo Qin, ngunit ang mismong lakas ng suntok ay nagdulot ng mga bitek na kumalat sa sahig ng stadium habang nanginginig ang lupa. Sinabi ni Tianli, kahanga-hanga ang iyong mga galaw. Malinaw na nakita na tinalo mo si Rongjiang gamit ang iyong sariling mga kamay, ngunit hindi ito sapat upang talunin ako. Tinatawag akong Iron Fist Master sa isang kadahilanan. Gayunpaman, mas malakas si Rongjiang kaysa sa aking disipulo, kaya ang talunin ang aking disipulo ay hindi magiging malaking bagay para sa iyo. Patuloy niya, binata, ipinapahayag ko ngayon na ikaw ang pinakabatang Grandmaster ng ating bansa. Nagtatakang bulalas ni Chanbo, talaga bang isang Grandmaster ang batang ito? Malalim na nag-iisip si Grandmaster Ma, kinikilalang inaasahan na niya ang husay ni Lu Chen, ngunit hindi niya inaasahang mapapantayan nito ang kapangyarihan ni Fong Tanglayon. Sinabi niya na sa halos 20 taong gulang pa lamang, si Lu Qin ay lubhang kahanga-hanga na, at naniniwala siyang sa paglipas ng panahon ay magiging isang tunay na makapangyarihang tao ito. Napagpasyahan niya na ang mga makikipag-alyansa sa kanya ay uunlad, habang ang mga sasalungat sa kanya ay madudurog. Bumaling si Qin kay Fong Tanlay at sinabi, hindi ka naman lubos na hanggal, ngunit hindi ka rin naman partikular na matalino. Kung ikaw ay matalino, hindi mo sana ako hinamon. Biglang bumalot ang usok sa larangan ng digmaan. Kumalat ang pagkalito sa mga nanunood habang nahihirapan silang makita ang nangyayari. Ano ang nangyayari? Bakit wala kaming makita? Bulungan nila sa kanilang sarili. Umalangaw-ngaw ang boses ni Luo Chen, ang gawin akong iyong kaaway ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Madilim na tumugon si Fong Tianli,
Inamin na ang pinakamalaking pagkakamali niya sa buhay ay ang maliitin ang kalabang ito. Inamin niya na ang kapangyarihan ng binata ay kahanga-hanga, marahil pangalawa lamang sa kanya. Kung matatalo niya ang batang ito, magiging bantog siya sa buong bansa. Habang tumitindi ang labanan, kinilala ni Fong Tian, binata, pagkatapos ni Lin Hualong, ikaw ang unang taong nagtulak sa akin na gamitin ang buong lakas ko. Pagkasabi nito, inilabas niya ang kanyang pinakamakapangyarihang atake, na idineklara itong sukdulan ng kanyang habang buhay na pagsasanay. Ang lakas ng suntok ay napakalaki na kahit ang mga nakaupo sa bulwagan ay naramdaman ang epekto nito. Napanood ni Chanbo nang may pagkasindek habang kumakalat ang enerhiya sa buong larangan ng digmaan. Natanto niya nang may pagkabigla na pinakawalan lamang ni Fong Tianlei ang sky-splitting pump, ang pinakamakapangyarihang teknik sa kanyang arsenal. Hanggang sa sandaling iyon, narinig lamang ni Chan ang mga usap-usapan tungkol sa mapaminsalang lakas nito, ngunit ngayon ay nasasaksihan niya ito ng personal. Iniisip ni Grandmaster Man na kahit si Lin Huong ay hindi makatatagal sa atake na ito. Tila ang kanyang labis na kumpiyansa ang maaaring maging dahilan ng kanyang kamatayan. Nang hamupa ang alikabok, sinabi ni Tian Li, anong pagkakaiba kung naging Grandmaster ka sa murang edad kung hindi ka makaliligtas sa laban na ito? Ipinahayag niya na sa harap ng kanyang splitting palm, wala kang iba kundi isang langgam. Samantala, pumalakpak si Presidente Chu at sinabing tunay. Nakahanga-hanga si Clan Head Fong Tanlay at ang kanyang mga teknik. Idinagdag ni Ho na lalo siyang nagagalit, nagtataka kung paano magkakaroon ng gayong madaling wakas si Luan. Kung nahuli niya itong buhay, ipapailalam niya ito sa walang humpay na pagpapahirap. Nang mawala ang usok, lumitaw si Luan. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Tinuya niya si Tonlai, na sinasabing pagkatapos ng habang buhay na pagsasanay, ito lamang ang kanyang makakaya. Inamin niya na ang labanan ay hindi nakakagulat at walang anumang tunay na kasabikan. Tumayo ang karamihan sa nakabibinging katahimikan, ang kanilang pagkabigla ay kitang-kita sa kanilang mga mukha. Iniisip ni Shuang na tama ang kanyang lolo. Si Lin Huaong, na kilala rin bilang Mr. Beast sa kanilang bansa, ay kahanga-hanga, ngunit kung ikukumpara sa kanyang sariling guro, wala ito. Hindi makapaniwala sa nangyari, iginiit ni Fong Tiam na talagang imposible para sa sino man na manatiling nakatayo pagkatapos maranasan ang buong lakas ng sky-splitting palm. Gayunpaman, humalaklak si Luan, na sinasabing kahit naging Grandmaster na ito lamang ang kanyang makakaya. Si Fong Tangway, na ang boses ay puno ng paghamak, ay tumugon na ito ang kanyang pinakadakilang tagumpay at walang sino man ang may karapatang insultuhan ito. Bilang tugon, ngumisi si Luan at idineklara na ipapakita niya ngayon kung ano ang tunay na atake. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng lamig sa kumpiyansa habang naghahanda siyang sumalakay. Dito, nagpakawala siya ng isang mapaminsalang atake kay Fong Tanli, isang atakeng nagpapamalas ng napakalaking kapangyarihan at panganib. Si Presidente Chu, na nasaksihan ang panoorin, ay napuno ng kawalang paniwala. Tinanong niya kung paano maaaring mangyari ang ganoong bagay. Iniisip ni Hong Bao na ang kanyang ninong na si Lu Qin ay isang tunay na Diyos. Si Guang Kuan at ang iba pa, na hindi mapigilan ang kanilang pananabik, ay bumulalas na lubos nilang nasiyahan ang panoorin. Naaalala ni Grandmaster Ma ang isang naunang sinabi, na binabanggit na may isang nag-angkin na hahamunin niya si Luo Chen. Si Chanbo, na nagmamasid sa sitwasyon, ay nagsabi na hindi makatarungan na muling palabanan ang batang lalaki. Pagod na ito at ang pilitin siyang humarap sa isa pang paghaharap ay magiging pabaya. Kung gagawin niya ito, tiyak na ang magiging resulta. Si Grandmaster Ma, na ang tono ay nagdadala ng awtoridad, ay nagbabala na kung hindi sila hahakbang pasulong upang lumaban, mula ngayon ay tuturinggan siyang tuta ng German Shepherd. Iginigiit ni Chanbo na ang kapangyarihan ni Luo Chen ay walang kaugnayan dahil ang kanyang mga kamakailang atake ay tiyak na sumipsip ng lahat ng kanyang enerhiya. May kumpiyansa siyang sinabi na hindi na makakalaban si Luo Chen sa paraang ginawa niya laban kay Fan Tianli. Sa kabila nito, hinamon niya si Luo Chen, na inaangkin na tatalunan niya ito sa loob lamang ng 3 galaw. Pagkatapos niyang magsalita, nagpakawala siya ng isang atake. Gayunpaman, walang kahirap-hirap itong naiwasan ni Luo Chen nang hindi man lang tumitingin.
Ipinahayag ni Chanbo ang kanyang galit, na sinasabing ang pagsuko kay Fong Tianlai ay katulad ng pagtataksil sa isang kapatid, at dahil pinatay siya ni Luan. He swore to take revenge. Samantala, pinag-iisipan ni Chanbo ang sitwasyon. Napagtanto niya na kung magtatagumpay siyang talunin si Luo Qin, magkakaroon siya ng malaking katanyagan sa mundo ng martial arts at lubos na mapapahusay ang kanyang reputasyon. Pagkatapos ay bumaling si Presidente Chu kay Grandmaster Chan, hinihimok siyang turuan ng leksyon si Luo Qin. Ipinaalala niya rito na si Brother Fong Tianlai ay isang mahusay na mandirigma at kinakailangang ipaghiganti ito. Sinabi ni Yun Hao, Grandmaster Chan, dapat patayin ang bastos na Luo Qin na iyan. Napansin niya na bagamat masyadong makapangyarihan si Luan para talunin ng isang Grandmaster, tiyak na pagod na ito ngayon, na nagpapahintulot sa isa pang Grandmaster na sa wakas ay talunin siya. Pagkatapos ay humakbang si Chan, idineklara na si Luo Qin ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Nagpakawala siya ng isang malakas na atake, ngunit ang kontra-atake ni Luo Qin ay mapaminsala. Sa isang suntok lamang, nalampasan si Chan. Inamin ni Yun Hao na natapos ang labanan bago pa man ito tunay na magsimula. Pagkatapos ay hinarap ni Luan ang karamihan, na sinasabing ang pagiging Grandmaster ay hindi automatikong nangangahulugang pantay-pantay ang isang tao. Hinamon niya silang sabay-sabay na sumugod sa kanya sa halip na sayangin ang kanyang oras ng paisa-isa. Namangha si Yao sa kanyang nakita. Tinalo na ni Lu Qin ang dalawang Grandmaster ng sunod-sunod. Nagtaka siya kung ito na ba ang tunay niyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, may isang tao sa karamihan ang nakatawag pansin sa stadium. Nang lumingon ang lahat, napansin nila ang hindi pangkaraniwang dami ng yelo na nabubuo sa gitna. Mabilis na ipinaliwanag ni Presidente Chu na ang pagkontrol sa mga elemento ay lampas sa kakayahan ng mga Grandmaster. Tanging ang mga Ultimate Master lamang ang nagtataglay ng gayong kapangyarihan. Pagkatapos ay nagtanong si Yin Hao tungkol sa mga Ultimate Master, na nagudyok kay Presidente Chu na magpaliwanag. Ipinaliwanag ni Presidente Chu na ang mga Ultimate Master ay mga martial artist na may mga espesyal na kakayahan na higit na nakahihigit sa mga Grandmaster. Ikinwento niya ang isang istorya tungkol kay Brother Fong Tianlai, ang kanyang kaibigan ay isang Ultimate Master na tinalo si Fong Tangway gamit lamang ang isang daliri. Ang pagkakaiba sa lakas ng isang Ultimate Master at isang Grandmaster ay katulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang 2 taong gulang at isang 20 taong gulang. Kumbinsido si Yun Hao na malapit na ang katapusan ni Luo Qin. Naghinagpis ang mga miyembro ng Extreme Sect na kung dumating sana ng mas maaga ang kanilang Ultimate Master, maaaring nailigtas si Master Fong Tiem. Gayunpaman, tiniyak nila sa kanilang sarili, naniniwalang maghihiganti na ang Ultimate Master at titiyakin ang pagbagsak ni Luo Qin. Habang tumitindi ang pananabik, nagsimulang umawit ang karamihan, binabati ang Ultimate Master. Inilarawan ni Luan ang kanyang pangalan bilang cringe, nakakatawang binabanggit na tila hiniram ito mula sa 20 Ultimate Alien series. Ipinahayag pa ni Luo Qin na parurusahan niya ng husto ang Ultimate Master na ito dahil hindi niya matiis na makitang nauugnay sa kanya ang kanyang minamahal na 20 series. Samantala, sa isip ay nagpaalam na si Yun Hao kay Lu Qin, kumbinsidong malapit na ang kanyang kamatayan. Tinuyapan niya ito, na sinasabing tiyak na nanginginig ito sa takot sa pagkakita sa Ultimate Master. Ipinangako niyang masisiyahan siyang baliin ang leeg ni Luo Qin. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, casual na binaliwala ni Luan ang kanilang mga takot, na sinasabing ang kanilang tinatawag na Ultimate Master ay kanyang alipin lamang. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang boses at inutusan ang kanyang alipin na bumaba kaagad, nagbabala na kung mag-aatubili ito, hindi ito makaliligtas sa kanyang galit. Nagngalit sa galit ang mga miyembro ng Extreme Sect, inakusahan si Luan ng pagmamayabang. Ipinahayag nila na ang kanilang Ultimate Master ay napakalakas na kahit ang mga Diyos ay gumagalang dito. May isa pang ang nagsabi na kung talagang susunod ang Ultimate Master kay Luo Qin, tatanggapin niyang siya mismo ang pinakamalaking tanga sa mundo. Sa isang nakakagulat na pangyayari, lumundag pababa ang Ultimate Master at hinarap si Lu Qin, tinatawag itong Master. Ang buong karamihan ay naiwang hindi makapaniwala. Desperadong tinanong ng mga miyembro ng Extreme Sect kung ano ang nangyayari, hindi nila maproseso ang pagkakanulo. Pagkatapos ay lumuhad ang Ultimate Master sa harap ni Lu Qin, at napansin ni Lu Qin ang pagkalito,
inutusan niya itong linawin ang sitwasyon. Nanginginig na umamin si Jiang na wala siyang iba kundi isang hamak na alipin na sumusunod sa mga utos ng kanyang master nang walang tanong. Naiwang walang imak si Presidente Zhou, nahihirapang maunawaan kung paano nagpasakop ang Ultimate Master kay Luo Chen. Samantala, humagalpak sa tawa si Hangao, tinutuya ang mismong mga taong gumugol ng labis na oras sa pagmamayabang tungkol sa kanilang Ultimate Master. Nakakatawa para sa kanya na ang mismong figure na kanilang sinasamba ay lumabas na alipin ni Lu Chen. Habang patuloy na tumatawa si Hong Bao, itinuro niya ang kabalintunaan ng sitwasyon. Ang mga taong dating nagsalita ng masama tungkol sa kanilang ninong ay natanto na ngayon ang kanilang pagkakamali. Nasiyahan siya sa kanilang kahihiyan, na lubos na nakakatawa ang kanilang kalagayan. Habang iniisip ni Presidente Chu na malapit na ang lahat sa wakas, naalala niya ang mga salita ng kanyang ama, ang bawat tao ay may kanya-kanyang limitasyon, at kapag narating nila ang puntong iyon, kailangan nilang yumoko. Ang mga nakakaunawa sa prinsipyong ito ay palaging malalaman kung kailan susuko sa buhay. Ang mga individual na ito ay hindi kailanman nahuhuli. Ngunit ngayon, inamin ni Presidente Chu sa kanyang sarili na mali ang paghusga niya sa isang tao dahil lamang sa kanyang edad. Natanto niya na ang mismong pagkakamaling ito ang magdadala ng pagbagsak ng pamilya Chu. Ipinahayag ni Yunhao ang kanyang galit. Kung alam niya lang sana ng mas maaga, hindi na sana siya yumoko sa harap ng Ultimate Master. Pagkatapos ng lahat, mapait niyang naisip, ano pa ang saysay ng paglilinang sa loob ng maraming taon kung ang tinatawag na Ultimate Master ay hindi man lang matalo ang isang 20 taong gulang na si Lu Qin. Pinagmamasdan ang sitwasyon, humakbang si Lu Qin at idineklara, Jiang, mula ngayon, ipinauubaya ko na ang lahat sa iyo. Alam mo na ang dapat gawin. Ito ay isang mahalagang gawain, at kung magkamali ka o palayain ang sino man dahil sa dating koneksyon, hindi kita patatawarin. Nauunawaan ang bigat ng utos, tumugon si Jiang, oo, Master, naiintindihan ko. Ang buhay ko ay mas mahalaga sa akin kaysa sa anumang nakaraang ugnayan. Lumipas ang 3 araw. Sa ibang lugar, may isang lalaking nakikipag-usap kay Little Wu, nagtatanong, nawawala na ba tayo? Tumugon si Wu, hindi, eksaktong lokasyon na ito ang ipinapakita ng GPS. Sa tingin ko, nasa isang slum area tayo. Kaya pala tayo naligaw. Malamang mali ang dinaanan natin. Dapat tayong magpalit ng ruta, baka doon natin mahanap ang tamang lokasyon. Sumimangot ang isa pang lalaki at sinabi, hindi ko maintindihan. Galing tayo sa Bloodfield team at narito tayo para hanapin ang ating instructor. Akala ko palagi siyang makapangyarihang tao, kaya bakit siya titira sa isang slum? Humakbang si Wu at lumapit sa isang dumadaan at nagtanong, magandang lalaki, may kilala ka bang Luan na nakatira malapit dito? Sinabi ni Luan, sabihin mo sa akin, anong pakay mo rito? Pagkatapos ay sumama si Luo Qin sa kanila papunta sa daungan kung saan nagsasalita si Wu. Ang kanilang team ay may base camp sa East Island, at para makarating doon, kailangan nilang sumakay sa isang cargo ship. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano sa paglalakbay, tahimik na nag-isip ang isa pang lalaki, bakit kaya hindi makatwiran ang kilos ng pinuno? Alam ng lahat na ang kanilang team ay tinatawag na Bloodfield Demon, isang elite force. Paano mapamumunuan ng isang 20 taong gulang lamang ang gayong makapangyarihang grupo? Gayunpaman, personal na pinatotohanan ni Suling Xiao ang binatang ito, na sinasabing ito ay pambihira. Inamin ng nagdududa sa kanyang sarili na kung walang sinabi si Zhao, hindi niya ito paniniwalaan. Habang nawawala ng tiwala sa atin si Suling Xiao, naisip niya. Ang kanilang dating instructor, si Mr. Beastling Hualong, ay umalis sa sarili niyang mga dahilan at sumali sa isang team na may katulad na reputasyon. Marahil iyon ang dahilan kung bakit pumili ang pinuno ng bagong instructor. Ngunit sa pagtingin sa sitwasyon, tila basta na lang sila kumuha ng kahit sino para punan ang posisyon. Hindi niya maiwasang ikumpara, ang lalaking ito ay tila hindi katulad ni Mr. Beast. Lumipat ang eksena. Isang sundalong kulay rosas ang buhok ang lumapit sa kapitan. Sir, lumalala ang panahon. Sa tingin nyo ba ay sisipot pa ang ating bagong instructor sa ganitong kondisyon? Humalaklak ang kapitan, kung mapipigilan sila ng kaunting masamang panahon, hindi sila karapat-dapat maging instructor.
Lumipat ang eksena habang nagsasalita ang isa pang lalaki, imposibleng makarating sa Iceland ngayon. Hindi makakalusot ang cargo ship sa ganitong kondisyon, at kahit subukan nating mag-speedboat, babaligtad ito. Nag-alinlangan si Wu bago magsalita, ngunit wala tayong ibang pagpipilian. Kailangan naroon ang bagong instructor natin ngayon. Mahalagang pumili ng bagong sundalo. Pinag-isipan ng isa pang tao ang kanyang mga opsyon bago sumagot, mas mabuting magparusa kaysa itapon ang buhay mo. Naisip ni Wu, nakikita ko na ang nangyayari dito. Sinusubukan ng Bloodfield Demon Team ang bagong instructor. Palagi nilang pinagdadaanan ang kanilang mga instructor sa ganitong uri ng bagay. Sa kabila nito, nagustuhan niya ang instructor na ito. Wala siyang balak na sumalungat dito. Biglang humakbang si Luan, hindi na kailangan ng bangka, deklarasyon niya. Tanong ni Wu, gagamit ka ba ng speedboat? Humalaklak ang isa pang lalaki, lalangoy ka ba papunta roon? Hindi ka makakarating. Pagdating mo sa isla, tirik na ang araw. Ngunit bago pa makapagsalita ang sinuman, pinakawalan ni Luan ang kanyang kapangyarihan, lumilikha ng isang malaking balyena mula sa bumabagsak na mga alon sa karagatan, na nagangat sa kanya sa hangin at itinulak siya patungo sa isla sa hindi kapani-paniwalang bilis. Nakatayo ang mga nanonood na nanigas sa pagkabigla. Ano yun? Nauutol na tanong ng isa sa kanila. Bumulong si Wu sa hindi makapaniwala. Ito ang kapangyarihan ng isang Diyos. Palagi nilang pinaniniwalaan na ang isang bagay na hindi kailanman makokontrol ng mga tao ay ang klima, ngunit narito ang isang lalaking sumasalungat sa mismong ideyang iyon. At gaya ng sinasabi ng alamat, ang makapag-uutos sa mga elemento ay hindi na lamang basta tao. Samantala, sa isla, tiningnan ng isang lalaking dilaw ang buhok ang abot tanaw. Sa tingin mo ba ay may talagang darating ngayon? Tanong niya sa kanyang kasamahang itim ang buhok. Sabi ng lalaking itim ang buhok, walang instruktor ang mga ngahas na tumawid sa karagatan sa ganitong bagyo. Kibot balikat ang lalaking dilaw ang buhok, kung wala silang lakas ng loob na tawirin ang mga alon, paano nila masasanay ang demonyo? Nagpasya ang lalaking dilaw ang buhok na tingnan mismo, humakbang ito pasulong ngunit biglang natigilan sa gitna ng kanyang kilos. Ang kanyang ekspresyon ay biglang napalitan ng lubos na pagkabigla. Ano yun? Tanong ng kasamahang kulay rosas ang buhok. Nang inig ang boses ng lalaking dilaw ang buhok, Kapitan, nakita ko lang ang isang balyena. Hindi lang basta balyena, may nakasakay dito. Humalaklak ang kapitan, sobrang dami na yata ang nainom mo. Anong kalokohan yan, ngunit pagkatapos ay nakita nilang lahat ito. Mataas sa ibabaw ng nagngangalit na dagat, isang figure ang lumilipad sa gitna ng bagyo. Lumilipad si Luochin patungo sa kanila, walang bangka, walang speedboat. Gumagalaw siya kasabay ng mismong bagyo. Ano ito? Bulong ng sundalong kulay rosas ang buhok na may pagkamangha. Pagkatapos, sa harap mismo ng kanilang mga mata, binasag ni Luan ang balyena sa kalagitnaan ng himpapawid, kaya nagsimulang umulan doon. Ang biglaang pagyanig ay nagdulot ng pagkabalisa sa kapitan. Nakikilala si Luochin, nag-aalangan siyang tanungin kung ito ang kanilang bagong instructor. Buong kumpiyansang nagpakilala si Luochin, ako si Lu Wuji, ang bagong instructor ng Bloodfield Demons. Narinig ko na hindi kayo tumatanggap ng sino mang instructor maliban kung talunin nila kayo. Kung gayon, pagdesisyonan natin ito sa sarili ninyong mga patakaran. Ibinaling ang kanyang atensyon sa batang lalaking pula ang buhok, idineklara ni Luan, ikaw ang unang haamon sa akin. Ang batang pula ang buhok, na halatang kinakabahan, ay sinubukang tumutol, na sinasabing hindi na kailangan ang laban. Si Chen, na nakatayo malapit, ay tiniyak ito sa kanya ng may ngisi, huwag kang matakot. Padadaliin ko ito para sa iyo. Isang kamay lang ang gagamitin ko at mananatili akong nakatayo sa isang lugar. Hindi ako gagalaw ni Katie Ting. Maaari kayong lahat na sumugod ng sabay-sabay. Ang kapitan, na ngayon ay galit na, ay tumugon, Instructor Luo, kinikilala ko ang iyong kahangahangang mga kasanayan, ngunit huwag mo kaming maliitin. Bagamat madali mong matatalo ang isa sa amin, ang hamanin ang buong team namin ng sabay-sabay ay maaaring isang malaking pagkakamali. Hindi ka dapat magmataas ng ganoon. Hindi natin nagsiluchin at lumapit pa, sapat na ang usapan. Magsimula na tayo.